Hayop naman talaga, oh. Oo, ngayon ganito ngayong kayabang, mga bossing, etong ano natin, etong presidente natin, ganyan kayabang. Kapag kayo'y may pangangailangan, sabihan niyo po itong magigiting natin mga LGU. Tangina, sabihan daw yung mga LGU. Oh, sabihan daw yung mga magigiting na mga LGU. Magiting saan? LGU executive, sabihan niyo po ang ating mga iba't ibang department at iba't ibang agency kung ano Oh, sabihan daw yung iba't ibang department. Oh, ano pa? yung pangangailangan ninyo. Nakikinig po kami sa inyo at sa ganung paraan ay gagawa namin paraan upang pagandahin ang serbisyo na ibinibigay ng pamahalaan. Tangina, ang ganda ng serbisyo, Bongbong. Pakaganda ng serbisyong binigay nyo. Tamantakin mo, saan ka makakita ng ganyan serbisyo? Oo, yung mga dating tagagawa ng paso, naging mga construction worker na instant. Hayop yan yung lupa, pinatungan ng simento, tapos pinatuyo, maganda na yung serbisyo. Sabi ko sa'yo, nuknukan ka kasi ng yabang eh. Inuuna mo kasi yung yabang mo bago yung gawa eh. Hayop yan. Lagi po kaming nandito. Hindi na po ang ating mga kalihim ay hindi na po natutulog itong mga ito. Utangin na, hindi na natutulog. Partida, hindi na kayo natutulog. Pero mga tarantado kayo. Ganyan pa rin ang nangyari sa bayang Pilipinas. Hindi na kayo natulog. Paano pag natulog kayo? Ang ina, sana hindi na kayo magising. Alam ko po yan dahil ako rin di na po ako natutulog. Tayo na, hindi na daw siya natutulog. Hindi natutulog yung mga kawani niya. Hindi na rin siya natutulog. Pero wala sila nagagawang trabaho. Ganito yung mga kapitbahay mong tambay. Gising magdamag, pero putangin na walang nagawa. Ganyan ang legacy ni Bongbong. Puro salita. Hindi na po ako natutulog. Pag tinatawagan ako ng alas 2 ng umaga, sumasagot. Kaya, ba't nawala? at mabuti na lang yan. Kaya saka na tayo matutulog at marami pa tayong gagawin. Kaya Marami pa kayong nanakawin. Tangina nyo. Mga hayop talaga kayo. Ngayon nga sabihin na hindi ito dapat isinisisi kay Bongbong kasi siya ang naggano nito. Hindi mo dapat sinisisi yan sa presidente. Siya nga ang nag-e-expose eh. Talagang kailangan niyang i-expose. Huli na siya eh. Kailangan niya talagang i-expose dahil bistado na siya. Mismong nagre-reklamo na taong bayan ni Mantaki mo konting ambon. Dati walang baha, ngayon sobra-sobra yung baha, tapos pinagmamalaki yung mga flood control projects. 1 bilyon isang araw ang ginagasta. Pucha, yung iba nga sinasabi nila bawat kilometro daan-daang milyon. Ay inang yan, kilometro pala talaga ng simentong walang bakal. Saan ka naman? So hindi na daw sila natutulog kahit anong oras mo sila tawagan. Baka sa kakurakutan kahit anong oras, ready kayo. maraming salamat sa inyo. Ako po ay nandito po. Andito ang inyong pamahalaan upang lagi kayong pakinggan, upang lagi kayong tulungan, upang gawin ng lahat, upang pagandahin ang inyong kabuhayan, upang pagandahin ang buhay ng inyong mga pamilya, ng inyong mga komunidad, at sa ganung paraan ang buong Pilipinas. Paano gaganda, Bongbong, ang buhay ng buong Pilipinas? Paano gaganda ang buhay ng buong Pilipinas kung ganyan? Nakita nyo naman kanina ang gawa nila, di ba? Nakita nyo naman yung mga flood control project o yung mga flood control scam at hearing. Nakita nyo naman, ang gumaganda lang ang buhay, yung mga kakutsaba nyo eh. Hindi ba? Ito pa. Sige, dire-diretso. Nasaan ang mga flood control? Nandyan ang mga flood control. Overwhelm lang. Nandyan. Nandyan yung mga flood control na overwhelm lang. Putang ina, nandyan daw Nandyan, sabi niya. Asan? Many months later. Wala kaming makita. Okay, ina niyan.
Sabi mo nandyan, ba't ngayon wala kang makita? Di ba sinasabi na namin sa'yo, Bongbong? Sinabi na namin sa'yo yan, di ba? Sir, putang inang yan. Flood control sinasabi mo, pinagyayabang mo yung flood control. Tapos nagbaha. Nagalit ka, ang sabi mo pa, binangga. 1 taon na nakalipas. Sinabi mo yung may flood control pero binangga ng barko. Tapos pagkatapos naman nun, sinabi mo may flood control pero na-overwhelm. Nandyan yan, sabi mo. O ngayon, hinanap mo. Kasi ilan beses na naman kayong ilang beses na naman umulan. Bago magsona. Kaya bang yabang mo pa. Ngayon, ikaw ang naghanap. Nasaan? Kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. O yan, ang sinasabi ko. Multo. Ang inang yan. Ang yabang-yabang. Ang yabang-yabang pag sinusukol mo, pag nagsusumbong ka, pag tinatanong mo, galit. Andiyan lang yan. Ano ka ba? Nung siya na naghanap, puta, wala na. Nganga na. Di ba? Yan ang sinasabi natin sa iyo, sir. Tapos ngayon, pakinggan natin yung yung sasabihin niya. Patungkol dito sa hinahanap niyang flood control, ha. Kasi ikaw hindi ka nakikinig, eh. Sige, pasok. Ay, nako. Talaga naman. Thank you. Disappointed, sir? Yes. Disappointed? Extremely. Well, more than disappointed, I'm actually I'm getting very angry. Meron bang angry tumatawa? Anak ng tinapay ka, Bongbong. Walang ganyang galit. Putang ina, pag ako galit, pati sarili ko, inaaway ko. Ay, pagkagalit, di ba? Alam mo yun, hindi ka talaga proper, eh. Sobrang hina mo talaga, sir, sa totoo lang. Kasi, hindi mo na nga alam yung trabaho mo. Hindi mo na nga alam na tinotolongges ka ng mga nasa paligid mo. Yung magalit, hindi mo pa alam kung paano. Oo. Talaga. Hindi niya alam kung paano siya magagalit. Saan ka makakita ng nagagalit, tumatawa? Sabi ko nga sa inyo, eh. Alam niyo, sabi ni Inday Sara, alam niyo, si Bongbong, yung ginagawa niya, yung ginagawa ni Bongbong na yan na pag-expose sa flood control, kasi nga, para sa susunod na bumaha, kapag wala nang sisisihin tao, bakit? Umamin na sila sa pagkakamali nila, eh. Di ba ganyan ang style ng mga, ako ganyan style ko, eh. Sa opisina, ganyan ang style ko. Siyempre, may mga tao ako, meron din akong boss. So kapag nagalit yung boss ko at may nakita siyang mali sa ginawa ko, pucha, hindi na ako nagdadahilan. Lalo na kung alam ko na talagang mali yung ginawa ko. Anong gagawin ko? Aamin na ako kagad. Sir, sorry po talaga. Na-mislook ko ito. Hindi na po ito mauulit. Rest assured. Diba? Magagalit ka pa ba? Hindi na. Umamin ka na, eh. Ganun lang yun. So ngayon, ito si Bongbong, ganun ang ginagawa niya. Dahil galit na tao, kunyari, kasama niyo ako. Ginakagalitan siya ng tao, eh. Pangako ka ng flood control. Kaya ikaw sinungaling ka, eh. 'Di ba? Gaganon siya. So, siyang binubuntunan ng tao, kaya ang gagawin niya, ituturo niya sa iba yung sisi. Kunyari, pati siya galit. Eto, pak. Eto yung mga kontraktor, Ito yung palagay ko nga, sabi nga, may mga nakita pa nga akong post sa Facebook na baka hindi nagkabayaran ng patas, eh. Baka ang kumita, yung kabila lang, baka yung side nila hindi kumita, kaya ini-expose nila yung mga yung mga kasamahan nila. Sabi ko nga sa inyo, eh. Meron talagang pagkakataon na ang sistema, ginagamot niya yung sarili niya, eh. At ito na yun, natural na ginagamot ng pagkakataon ang sistema. Kita mo to, sila nagtitirahan. This is under your administration. This is under your leadership. Kahit na co-equal branch mo ang Congress at ang Senado, ikaw pa din ang bossing ng Pilipinas, ikaw pa din ang driver.
So kailangan kung magalit ka ng todo at kailangan i-expose mo lahat kung pwede lang. Natatandaan niyo si Pangulong Duterte pag nagalit? Naglalabas ng matrix yan, puta, magsasabi ng mga pangalan yan, idemanda nyo ko kung gusto nyo. Tangina ninyo, mga kawatan kayo ha. Ilalagay niya lahat yan, di ba? Yung mga 5 general na inano niya, pinangalanan niya, pati mga mayor, pinangalanan niya nasangkot sa drugs. Anong ginawa? Nagsiliparan. Ito wala eh. Wala eh. Mantakin mo galit ka na tapos patawa-tawa ka pa. Kaya nga tama yung sinasabi ni Inday na ginagawa niya lang yan, naghuhugas kamay lang para hindi siya madamay, bumaha ulit sa susunod. Ang sisisihin na ng taong bayan, hindi na siya. Ang sisisihin na ng taong bayan, yung mga kongresista, ipinagyayabang niya ito sa kanyang SONA. Tapos biglang ngayon, pinagyayabang mo sa SONA, wala naman pala. Ganyan kasinungaling tong visit na ito. Magpapakita sila ng mga ginagawa nila, pero pag hinanap mo, wala naman talaga. Hindi natutulog. Hindi na natutulog, hindi na kumakain. Sobrang busy, sabi ni Claire Castro. Trabaho daw ng trabaho. Tapos putang ina, wala palang nagagawang trabaho. This is what's happening here. Paano naman? Wala talaga. 220 meters, 55 million. Completed ang record ng public works. Completed ang record. Tapos, umuungol ka lang eh. Walang ginawa. Kahit isang araw hindi nagtrabaho. Wala. Wala kang makita. Puntahan ninyo. Wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha dun sa kabila. Galit ka na niyan. So, yes. Sir? Gumaganyan. Walang magagawa yan, Bongbong. Putang ina, kahit magpakamatay ka niya, walang magagawa yan. Yung pag-ungol-ungol mo, walang magagawa yan. Ano ang plano mo? Hindi ba? Ano ang plano mo? If all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan. At saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water sige, supply. putang ina, nasuso ka na. Hindi alam kung anong sasabihin. Sige. Fresh water supply for households. Pero ito yung ginagawa nila talagang nakakapinsala pa sa mga Anong klaseng leader to? Anong klaseng presidente to? Sabi ko nga sa inyo, alam nyo sa Middle East, pagka nagnakaw ka, putol kamay. Pag pumatay ka, pugot. Pag dito sa Pilipinas, harap-harapan, tinatarantado ka. Tapos ang gagawin mo, uungol ka na ng uungol. Di namin kailangan yan. Walang presidents. So yes, it's I'm not disappointed. I'm angry. Sir, there's a COA fraud audit of Bulacan Point. Angry ka na yan, sir? Para mas angry pa sa iyo yung galit. Anong end goal nun, sir? Filing cases? Yes, if need be, of course. As I said, ang trato namin with all of this is, siyempre marami. For example, falsification na ito. Yung ganito, dahil nag-report sila na completed. Hindi, kitang-kita naman na hindi completed. So immediately, that's a falsification. So that's already a very big violation. And for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage. Because Thinking very hard. Nag-isip ka pa niyan, ha? Economic sabotage. Putang ina niyan. Hindi ba yan? Hindi ba graft and corruption yan? Plunder yan, hindi ba? Kaya nga dapat yung plunder bitay. Hayop na yan. Economic sabotage. economic sabotage is very clearly. Tignan natin yung utang ng gobyerno ng Pilipinas, ng Republika ay mababawasan kung naging maayos lahat itong kasi Yun, puta, yan na nga eh. Yung utang sana, mababawasan kung naging maayos ito. So, ibig sabihin,
Hindi niya nabawasan yung utang, nagdagdag na naman siya. Hindi ba utang na naman sila ng 2 trilyon? 2.5 trilyon na naman yung uutangin nila. Mantakin mo, hindi pa sila nakakabawas, may dahilan na siya. Kaya hindi nila nabawasan dahil dito sa mga nangyayari na to. So utang sila ulit, tapos ganito ulit ang gagawin. Sabi ko nga sa inyo dito kay Bongbong, mabibilib ka eh. Oh, napakayabang nito. Oh, napakayabang nito sabihin maayos ang Pilipinas. Economically stable daw tayo. Oh, maayos daw ang estado ng war on drugs. Bloodless, walang nahuhuling drug lord. Oh, tapos mga smuggler, binalaan niya, bilang ng oras, bilang ng araw nyo. Uto, nagbilang lang pala ng araw. Hanggang ngayon, walang nakukulong na smuggler, walang nakukulong na hoarder. Oh, dito sa DPWH, sinabi na daw ito ni Inday Sara sa kanya. Sinabi ko na yan sa kanya noon. Sir, yung mga congressman, putangin na, kumakatkong. O, hindi daw niya pinansin. Kung talagang ito, hindi kawatan to, sana, inimbestigahan niya na nun. Eh, hindi pinansin. Tapos ngayon, saka ka ngayon magkikilos, saka ka maghahanap. O, hindi ba ibig sabihin, hindi sincero itong kanyang ginagawa ngayon? Kasi noon pa daw sinabi sa kanya eh. Sinabi na noon, hindi pa rin ginawa. O, tapos ngayon, magdo-double time. Ngayon, magkikilos. O, tapos, mag-iinarte. Kunyari, depressed na depressed. O, mamaya, baka maglasing na naman yan. Babalikan na natin ngayon to, saan napunta yung pera? Hahabulin natin, kakasuhan natin sila. How long will that take? Hindi ba? O, wag nang kasuhan. Kinokontradict niya yung sarili niya eh. Mantakin mo, sabi niya, hahabulin natin to. Kakasuhan natin to. Economic sabotage. Tapos biglang, kakasuhan mo. Tatagal lang. Ano mangyayari? In the meantime, we have to actually still build the Ayun. Gastos na naman. Okay nang ina niyan. Oh. Ngayon, we actually have to build. Okay, so gastos na naman. Tama? Oh, tang inang galing. Sinong gagastos? Taong bayan. Kanino ipapagawa? Sa DPWH. Kanino ibibigay ng DPWH yung trabaho? Sa parehas na kumpanya. Naputang ina gumawa ng ghost project na yan. Tarantado talaga eh, di ba? Mga gago talaga eh. Tanong mo, ito lang kasi yan. Ako presidente, putang ina, sinong kontraktor to? Pukin ang ina nyo, bibitayin ko kayo, hayop kayo. Tang ina nyo, magtago na kayo. Di ba? Ganyan ang galit. Meron bang galit? Galit na ako eh. Galit na ako. Galit na ako. Meron bang ganung galit? Pucha yan. Kaya ang daming kriminal ngayon eh. Kaya ang daming kriminal. Sabi ko sa inyo sa Europe, kaya ang daming magnanakaw. Kasi hindi pinaparusahan sa ibang bansa yung magnanakaw eh. Ganon din dito. Ang bait ng presidente, mantakin mo, ninakawan ka. Anong sabi niya? Eh, gagawin na lang natin ulit. Ano niya, kala mo, sa kabulsa niya nang gagaling yung pera. Buti sana kung pera mo, yung ipang-aabono mo dyan, puta, pera na naman ng taong bayan yan eh. Mangungutang ka na naman para ipagawa eh. O, tapos, ganyan ulit ang gagawin ng mga yan. Bakit? Hindi nyo pinakukulong eh. O ako yan, mga hudas kayo, putang ina, itong kontraktor nito, ang kontraktor nito si ganito. Ang may-ari si ganito, putang ina mo, kahit saan ka magtago, hanapin kita. Tarantado ka. Hindi ba? Ganun. At sino ang ang DPWH nito, pumirma ng nito, ng completion nito, putang ina mo, isa ka pa. Magtago na kayo. Siguro, putang ina, kalaboso kayo sa akin. Ganun. Tapos, ang sasabihin mo susunod, puta, tatanggalan na natin ang lisensyang hayop na yan. Ibaban na natin buong angkan yan. Sa mga nagbibid dito sa gobyerno. Tatanggalin natin lahat lahat ng DPWH dito sa lugar na to. Pati mayor, barangay, puta, lahat ipapaano natin. Hindi pwedeng di alam na mayor yan. Hihingi yan ng permit eh. Chichik ng mayor yan eh. Kung natatapos, magkakukutsaba sila dyan.
Yun ang sabihin mo, hahantingin ko kayo mula umpisa, mula kapitan kagawad hanggang sa kaduluduluhan putang ina ninyo. Wala akong papatawarin, humanda kayo. Kung hindi kayo lulutang ngayon at kung hindi nyo ibabalik yung pera ng taong bayan, putang ina nyo, maniwala kayo. Lulutang kayo sa Manila Bay. Ganun ang gagawin ko. Ganun ang sasabihin ko kung talagang matibay kang presidente. May presidente ba ganyan? Galit na ako. Tatambakan ko sila ng mga kaso. Kaya lang, matagal yung kaso. Ayun nga, mangungutang na naman tayo. So papagawa na lang natin ulit yan. Bopols talaga, pucha talaga naman. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, ngayon lang ako nakita ng ganitong tao. Putang ina, pinaglihi talaga sa manika ito. Buti pa yung manika kahit papaano, pag sinabi mong maging piloto siya, nagiging piloto siya eh. Dadamitan mo lang siyang ganun, piloto na siya eh. Dadamitan mo siya ng engineer na siya eh. Pucha, itong tao na to, wala. Kahit anong gawin natin dito, wala tayong mahihita talaga dito. Wala, hintayin talaga natin yung 2 kalahating taon pa. Flood control project. Sir, nationwide yung filing, no? I'm sorry? Nationwide po yung filing ng cases if need be. Well, no, it depends on what our findings will be. So there's a legal team working on that. But in the meantime, we are continuing to go through the records of public works and all the big contractors to see kung tumutugma yung kanilang report doon sa mga sinusumbong sa atin ng taong bayan. So that's why I encourage, napaka-useful, napaka-malaking bagay at napapakinabangan namin ng husto yung inyong pagsulat sa amin, pagsumbong, padalhan nyo kami ng picture, padalhan nyo kami ng video para alam namin kung ano yung sitwasyon dun sa inyo. Bakit mo ka-aasa sa ibang tao? Ang laki-laki ng confidential fund mo. Ang laki-laki ng budget mo. Magtrabaho ka. Tama yung ginagawa mo, napuntahan mo. Pero nakita mo na wala ka pang action, oh. Hindi mo alam how to deal with your anger. Wala ka talagang pakialam. Kaya, ultimong pagiging galit, hindi mo alam gampanan. Tangina meron bang galit na ganyan? Sabi ko sa'yo, kung galit ako lang, baka lahat ng hawak ko, hinagis ko na eh. Wala talaga itong tao na to. Sobrang hina mo, sir. Sobrang weak mo. Kaya tinatarantado ka ng mga tao sa paligid mo. Ewan ko kung tinatarantado ka o pare-parehas kayong tarantado. Ewan ko. Sa totoo lang, gulong-gulong. Gusto namin maawa sa'yo. Kaya lang, nuknukan ng yabang mo eh. Nakala mo pagkagaling-galing mo. Pupuntahan natin, kung hindi ako makapunta, pupuntahan ng mga engineer natin para makapag-report sila sa atin na mabuti. At malaman talaga natin kung ano nangyari sa pondo, sino nagwaldas ng pondo, paano nangyari yun na ibigay yung kontrata doon sa mga ganyang klaseng kontratista. So that's what we're going to do. Kahapon, galing kami sa isang barangay, Suliban, medyo bukid din sir yung may flood control. Hindi ba medyo weird na mga nasa bukid rin yung mga flood control? Nasa? Bukid. Well, maraming Parang hindi naman kailangan. kahit sa design. Maraming style yan eh. Number 1, yung sasabihin nila, gagawin nila na napakataas ang specifications. Sasabihin, kailangan ibaon yung pilings ng 8 meters. Sasabihin, dahil malaki ang tubig. Hindi naman totoo. Hindi naman malaki ang tubig doon. Hindi naman kailangan magkaroon na... Okay na, alam mo naman pala eh. Di ba alam mo naman pala eh? Bakit hindi ka pa nun kumilos? Alam mo naman pala ganun ang style nila. Bakit ngayon ka lang nag-iiyak? na flood control doon o maliit lang yung flood control. So ang gagawin nila yung tama. Pero ang charge nila sa gobyerno malalim. So, isa yun. Ito, yung ganito, ghost project, kahit na nakakompleto, etc. report nila sa public works, kompleto, walang ginawa. Maraming teknik eh. Tapos siyempre, nakita ninyo doon sa kabilang bayan. Tama, yung simento, nipis-nipis. O, di ba? Wala. Hindi ganyan magalit, sir. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot.
katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at